ang pag-usapan yung ICC. Gusto nyong magkaroon ng update sa ICC. Sabi ni Maria Mildred Aranda, ICC, pasok na, hulihin ang mga Duterte at kaalyado na sila ba to? Gusto nyo po ba yung tungkol doon? O sige, press 1 nga kayo kung gusto ninyo yung tungkol doon. O eto, instant ICC. Press 1 lang kayo dyan. Instant ICC, mga kababayan. Dapat tapos na tayo. Isingit na natin to. ICC may keep silent, no, on warrant until arrest made lawyer. Siyempre ho, mga bossing, no, pag narinig to ng mga DDS, lagot na. Magkakaroon na ho ng kaba sa puso nila yan. Bibilis na ho yung mga tibok ng puso niya, mga yan. Bakit ho, mga kababayan? Naku, wala nang indikasyon, hindi na natin malalaman kung papasok na ba ang ICC. Magiging tahimik na sila. Ano? Bakit ho ganon kung sakali ang kanilang ang kanilang diskarte? Para hindi alam nitong mga aarestuhin o nung seserban po ng warrant of arrest, mga kababayan, kung kailan yung petsa. Dahil pag po nalaman nila, iniimbestigahan na, itatrack po nila yan. Nasaan na ba yung punto ng kanilang investigasyon? Malapit na bang matapos? O tapos kukwentay nila. Kapag malapit na matapos, mga 1 buwan, tapos yung pag-serve ng warrant of arrest, mga 2 linggo hanggang 1 buwan. O, baka po biglang mag-disappear na. Mga kababayan, yung mga huhulihin o yung mga seserban po ng warrant of arrest. Kaya ako, mga bossing, pabor ako dito. No? Yung wag nang maingay. Kasi ho, itong mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, mga bossing, maingay po sila eh. Masyado po nilang pinangangalandakan na kailangan namin ng interpreter na Bisaya at ng Tagalog. Doon pa lang, alam mo na nag-uumpisa na silang lumakad at kumilos eh. Di ba? So ngayon, siguro, mas gusto nila yung mas matahimik po. Yung wala nang ingay-ingay. Saka na lang po mag-iingay kapag arestado na po, mga kababayan. Okay ba? Sabi ni Rexy, ako ba, swerte si Digong at Bato, nakapasyal sa dahig. Total naman, lagi nilang sinasabi na sa sahig po sila natutulog. Ito, totoo. Sa dahig naman po. Di ba? Siguradong laglag lahat ang mga tatakbo na hindi pabor sa impeachment. Mas marami kaming malawak ang isip na galit sa pagwaldas ng pera ng bayan. Correct ho, no? Sir Daddy Robs, totoo ho yan, mga kababayan. Kaya nga po, yung mga patawag sila sa Kongreso, sa Senado, mga bossing, pabor na pabor sa kanila yan pag pumunta sila. Bakit ho? No? Kasi, ang mamamayang Pilipino, napapanood do habang sumasagot sila. Di ba, Sir Eseng Mariano at Amado Abalos? Tayong mga Pilipino, makikita natin habang sumasagot sila. So ngayon, na-judge natin. Tama ba itong sinasabi ni Bato? Nakakapag-isip tayo na, naku, iniipit si Bato de la Rosa lang. Mukhang tama nga yung sinasabi nila na pinupolitika lang sila. Di ba? Makikita ho natin, mga boss. Pero wala ho, mga duwag ho. No, ang dating Pangulong Duterte, yung pag-attend ho doon sa Congress na hearing, yung biglang hinawakan yung mikropono ibabato kay Trillanes, napasubo na lang po yan, mga boss eh. No? Talaga namang hindi mga pupunta yung mga yan eh. Tingnan nyo si BP, hanggang ngayon mukhang hindi pa din sigurado na pupunta doon sa NBI. Yung kay dating Pangulong Duterte, yung kay Lapanelo, tingin ko naisahan sila doon ng Congress eh. Bakit ho, mga kababayan? Di ba paulit-ulit sila, hindi aaten, hindi dadalo, merong mga gagawin, late nang nasabi, lahat na po ng alibay, nasabi nila. At sinabi mismo nung lawyer ni dating Pangulong Duterte na wala kaming tiwala diyan sa Congress. No? Yung pa lang pag narinig mo, mga kababayan, pag narinig mo pa lang yon na sinabi nilang wala kaming tiwala sa Congress, ano expect nyo? Pupunta pa sila? Hindi. Di ba?
hindi na sila pupunta nun. Wala na silang tiwala, ba't ba kami pupunta dyan? Ngayon, ang ginawa ng Congress, mga bossing, ang sabi, cancel na muna. Total, wala naman ang dating Pangulong Duterte. Shoutout po sa kasamahan, no? Natin na sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Kay Bakmak Pablo. Shoutout po sa iyo, sir. Oh. Kayo, hindi na sila pupunta. Kaya sabi, cancel na muna. Ngayon, mga bossing, biglang nung nakita nila na ikinancel ng Kongreso, bigla namang nagyabang si Panelo. Pupunta daw sila. Nung pupunta na daw sila, bigla naman daw natakot at ikinancel. Yun po yung pakalat ng mga DDS, mga kababayan. So ngayon, mga bossing, sabi ng Congress, kung ganyan, ang diskarte ninyo, ituloy na natin ito. Tinuloy, mga bossing. Pag umatras sila doon, nakakahiya sila. Napasubuho, mga kababayan. Kaya walang nagawa kundi umaten, no? Pero ito nga po yung ICC. Tatahimik na lang muna hanggang matapos yung pag-aresto, mga kababayan. Diyan muna, no? Hanggang diyan ko muna tatapusin itong vlog natin, mga Boss Chief Amo, sir. Magpapaalam muna ako. Mamayang gabi ulit, naka-live na naman po tayo, mga kababayan, sa bagong mga issue ng political. So, paano? 3,000 viewers o 2,800 viewers. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung like, yung subscribe, at yung share upang sa ganon, mas maraming mga DDS ang mabwisit sa atin. Paalam po, hanggang sa muli.